Nais kong talakayin this time ang isang revelation ng Diyos sa isang hari. Okay? Na dahil sa kanyang pagkukulang, hindi siya ginamit ng Diyos, kundi ibang kaharian. Merong purpose ang Panginoon, nahula niya na. Pero, ang sabi niya rito, tinimbang ka, ngunit kulang. Alam niyo yung pelikulang yon? Ay, hindi niyo napanood yon? Si Christopher De Leon? Sino ba yung kapartner niya ron? Si? Sarito Solis? Ay. Nahalata yung edad, Yung title na yon, hango pala sa Bible, no? Tinimbang ka, ngunit kulang. Nasa Bible pala yung mga katagang yon. Ewan ko kasi tayo nanonood lang for entertainment. Pero yung word na yon, ng salita ng Diyos, alam niyo ba, applicable din sa buhay nyo? God is always scaling us. God is always weighing us kung karapat-dapat. And this is true sa Daniel, yung sa tatagang yon, hindi yun title lang ng pelikula. Dito itong nahango. Basahin nga natin yung Daniel chapter 5, 25 to 28. Tagalogin natin, sige. At ito ang sulat na lagda, mene, tekel, or pasim. 26, kayo nga, 26. 27. Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at ikaw ay nasumpungang kulang. Tinimbang ka, ngunit kulang. O, 28. Okay. Kasi, ang background nito, yung si anak ni Nebuchadnezzar ay pinagmalaki niya ang kanyang kaharian, pinagmalaki niya ang kanyang kayamanan, at di pa sapat doon, kinuha pa naman yung mga kopang ginto nang galing sa Jerusalem sa pananambahan, at sabi, labas mga kopang ginto na galing sa Jerusalem. At yun ay ginawang baso ng kanilang inuman. At they praise the God of metals, the God of gold, the God of kung ano ng Diyos. At habang sila'y nag-iinuman, may nakita silang putol na kamay. At nung nakita nila yung putol na kamay, sa isang wall, sumulat ito ng mene, tekel, persin. Sila'y namanghat, lala, namutla, nanginginig sa takot, biro mo, kamay lang, lumutang at sumulat, mene, tekel, persin. At walang makapagpahayag nun. Lahat ng mga magician, lahat ng mga matatalino sa karya ng Persia ay tinawag at sabi, ano ba yung nakasulat dyan? Interpret nyo habang nanginginig natatakot ang hari. Kamanghamanghang bagay na nakita nila. At lahat ng mga marurunong, hindi nila ito ma-interpret kasi ito'y galing sa Diyos. Ito'y pahayag ng Diyos. Ito'y hindi pinag-aralan, kundi inirebel ng Diyos. Kaya nung halos mamatay na sa takot, sa pangamba ang hari, sabi ng isang reyna, mahal na hari, huwag kayo matakot kasi may mag-interpret yan. Ang Diyos ay subasa kanya. Kaya niyang interpret yan. Siya ay si Belshazzar, siya ay tauhan ng inyong ama, tawagin niyo siya at kaya-kaya interpret yan. At tinawag si Daniel. At sinabi ng hari, kung ang lahat makapag-interpret nito ay bibigyan ko siya ng kayamanan at ginto sa kanyang leeg, pansusutin ko siya ng marangal na damit at siya ay pagatlo sa tungkulin dito sa Persia. At dumating si Daniel. Sabi niya, mahal na hari, sige, inyo na yung inyong regalo. Interpret ko para sa inyo yung nakasulat dyan. At yun ang sinabi niya. Mahal na hari, itong interpretasyon na to. Pakiulit ka sa Tagalog. Sige. Ulitin natin. So,
si Daniel ay isinole at tinanggihan ang kanyang regalo. Pero sabi niya, pero interpret ko para sa inyo kung ano sinasabi niyan. Pakisuulit ka sa Tagalog. Yung mene-mene, ito ang sulat na naglagda. Mene-mene tekel parsin. Wala talagang salita niyo sa buong daigdig. Galing ito sa Diyos. Sa 26, ito ang kahulugan ng bagay. Mene, mahal na hari, binibilang na ang kaharian ninyo. Winakasan na ng Diyos, tinuldukan na. Sunod, tekel, tinimbang ka pero kulang. At sa 28, ang inyong kaharian ay hindi, ay hinati at ibinigay sa ibang kaharian. Ganun pa man, kahit pangit ang interpretasyon ni Daniel, pinarangalan pa rin si Daniel. Pero at that night, may nag-assassinate sa hari. And then, ora mismo, nagdatingan yung mga Medes at Persian at sinakop ang Babylonia. Bakit nangyari ito? Napaka-abrupt naman. Actually, ang mga Hudyo ay panahon na para palayain sa pagkakasakop sa kanila. Ang mga Hudyo po, dahil sila'y nagkasala, pinarusahan ng 70 years at sila'y in-exile, dinala sa iba't ibang lugar at karamihan napunta sa Babylonia. And the Lord said, kayong mga tiga Jerusalem, huwag kayong mag-alala. Hayaan nyo kayo ay parusahan. Pero ibabalik ko ang pag-ibig ko sa inyo at palalayain ko rin kayo after 70 years. And this time, malapit nang i-fulfill ang pangako ng Diyos na palalayain ng mga Hudyo. Now, the Babylonians, dito makikita nyo na ginagamit talaga ang Babylonia. At pinakita ng Diyos na kontrolado niya ang lahat ng tao, pagyayari at history. Kaya bago gawin ito ni Haring, kalimutan ko na yung pangalan ng anak ni Nebuchadnezzar, si Nebuchadnezzar ay binigyan ng halimbawa ng Diyos na kaya niyang pababain ang mga tao, kaya niyang pataasin. Ang lahat ng karangalan, ang lahat ng posisyon sa daigdig, siya talaga nagbibigay. Ang mga nagiging president, sila kalooban ng Diyos yan. Ang mga nagiging mayor, kalooban ng Diyos yan. Ang mga nagiging boss nyo, kalooban ng Diyos yan. At anumang may posisyon kayo, yan ay bigay ng Diyos. Ang Diyos talaga ang nagbibigay sa atin ng karapatan para sa atin. Mahalin nyo yan at i-fulfill nyo ang ipinagagawa sa inyo ng Panginoon. This time, the Babylonians, hawak nila ang mga Hudyo and malapit na dumating na sila'y palalayain. At pinakita ng Diyos, si Haring Nebuchadnezzar, alam nyo ba, para pakitaan ng pagkapangyarihan ng Diyos si Nebuchadnezzar, na ang kanyang karangalan, ang kanyang pagiging hari ay hindi kanya. Kaya habang siya'y namamasyal, nagmamalaki ang kanyang hari, tinanggal ang kanyang katinuan. Kung mababasa niyo yon, dahil sabi ng Panginoon, huwag kang magmayabang sa iyong kaharian. Kaya si Nebuchadnezzar, yung ama na ngayong nagpakita na tekel-tekel, siya ay nagkaroon ng parang isip ng baka. Siya ay lumabas, nanghinain ng mga hadamo, doon siya tumira ng ilang taon, mga 6 na taon. Biro mo yon? Tagal. Pero nung siya ay panahon na para ipakita ng Diyos na ang lahat ng bagay ay kontrolado niya, bumalik ang kanyang katinuan at siya ay sumamba sa Diyos sa gitna ng mga hayop. Hindi niya alam na siya pala'y namuhay na parang baka. At pinuri niya ang Diyos. At sumulat pa siya ng kasulatan, ang dapat sambahin lamang ay si Yahweh. At pinuri niya at sinamba niya si Yahweh. Doon pinakita ng Diyos, ang nais niyang itaas ay itataas niya, ang nais niyang ibaba ay ibababa. Bakit? Bakit tayo binibigyan ng mga posisyon? Bakit binibigyan kayo ng mga ari-arian? Bakit kayo binibigyan ng mga pamahalaan? Kasi may purpose ang Diyos dyan. Sino bang Nebuchadnezzar? Ang purpose, parusahan ng Jerusalem. Pero ibabalik din doon. Ibabalik din sa Israel. Kasi pinarusahan niya lang ang mga Israelita. Kaya yung kanyang pagiging emperador, hindi galing sa Diyos. Pinakita ng Diyos na Nebuchadnezzar, hindi galing sa iyan. Ngayon, pinagmamalaki mo yan. Akala mo iyo, mag-iisip baka ka.
at nag-isip baka siya. Yung tatay nung nakakita ng mene tekel. At nung binalikan niyang ang isipan, tinanggap pa rin naman siya bilang emperador. At sumulat siya ng kasulatan ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos sa buong daigdig ay si Yahweh lamang. At nung namatay na si Nebuchadnezzar, pumalit ang kanyang anak. Eto na yon. Hindi siya natakot kay Yahweh. Hindi siya natakot sa tunay na Diyos ng buong daigdig. Hindi siya natakot sa pinakita ng Diyos sa kanyang ama. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, pinakita ko ang kapangyarihan sa magitan ng iyong ama. Pero nung ginawa mo, sinamba mo ang mga Diyos ng bakal, ng silver, ng ginto, at iba ang pinuri mong Diyos. Kaya ito ang sinasabi niya ng Panginoon. Ngayon, ang iyong kaharian ay nabibilang na. Tinimbang kita, pero kulang. Kaya ibibigay ko ang kaharian sa iba. And that is the reason why isang kabay ang sumulat. Ipinakita ng Diyos, lahat kayo tinitimbang ng Diyos. Lahat kayo ay wini-weight ng Diyos. Hindi lang itong hari na anak ni Nebuchadnezzar. Ang bawat isa ay pinagkalooban ng pamahalaan, pinagkalooban ng ari-arian, pinagkalooban ng ministry, pinagkalooban ng pamilya, pinagkalooban ng pag-abalahan, pinagkalooban ng trabaho. Pero kayo ba'y karapat-dapat dyan? Mene, tekel, perceive. Dahil kung hindi kayo karapat-dapat, tatanggalin din sa inyo yan. And that is the meaning of handwriting doon sa wall. Mga kapatid, hindi lang tinimbang ang anak ni Nebuchadnezzar. Lahat tayo tinitimbang. If you are worthy. Kung hindi kasi, hindi niya palalaguin ang binigay sa inyo, magkakaproblema kayo hanggang mawala ito. Nawa, kung anong pinagkaloob sa inyo ng Panginoon, mahalin nyo at palaguin. Kaya itong hari na to, actually, ito'y maaari siya ang gagamitin ng Diyos para palayain ang mga tiga-Jerusalem. Remember, hawak niya ang mga taong ito na kinuha ng kanyang ama. And it might be he. Maaari siya ang gamitin ng Diyos upang after 70 years na sinabi na ng Diyos, palalayain ko ang aking mga tao at babalik ko sa Jerusalem. Subalit, nakita ng Diyos na itong hari na to ay hindi karapat-dapat. And that is the reason why ang kaharian niya ay pinagkaloob sa ibang hari. At ang talagang nag-fulfill ng pangakong ito ay si Cyrus. King Cyrus. And that's the meaning of mene, tekel, perceive. Nawa, anumang pagkaloob sa inyo ng Panginoon, maging faithful kayo dyan. Hanapin niyo ang kalooban ng Panginoon. Mamaya sumulat sa wall niyo, mene, tekel, perceive din, Malapit na kitang kunin, dahil hindi ka faithful sa binigay ko, sa buhay na binigay ko, tatanggalin ko rin yan. But the best way is, hanapin yung kalooban talaga ng Panginoon. So, Jesus did this part sa ating mga buhay. Kung ito'y sinabi sa hari ng Babylonia, tinimbang ka, ngunit kulang. Sana wag itong masabi sa inyo ng Diyos. Pag tinimbang kayo ng Panginoon, kayo ay karapat-dapat. Tama ang inyong timbang. Huwag naman sobra, no? Huwag naman kayo maging overweight. Yung tamang timbang para dun sa part na yan. Jesus did this part. Alam niyo ba si Jesus Christ, siya ang halimbawa ng kalooban ng Diyos. Mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa mamatay, ang lagi niyang sinasabi ang kalooban niya ang masunod. Sumunod siya hanggang sa kanyang kamatayan. And he is a good example of the will of God. Kaya naman, kahit siya'y pinababa, kahit siya'y sinampal, kahit siya'y ginawang dusta, siya naman ay inangat sa lahat
ng pangalan dito sa daigdig, sa langit, at sa ilalim ng lupa. First, achieve what is the will of God. So, Jesus did this part. Ngayon, tayo naman. Nawa, huwag kayo matulad sa hari ng Babylonia na tinitimbang pero nagkukulang. So, the greatest achievement on earth, nawa, huwag niyong isipin na laging diploma. Nawa, huwag niyong isipin na laging kayamanan. Nawa, huwag niyong isipin na laging trabaho, promotion. Kasi yun ang inisip natin, na marami kayong na kaibigan at kayo ay na-promote. That is achievement. That is success. But the greatest, there is a greatest one na hindi niyo pagsisiyan and it would rebound to eternity. The greatest achievement on earth is the fulfillment of God's will. Maging aware kayo sa mga bagay-bagay na binigkakaloob sa iyo ng Panginoon. Maging sa hindi pinagkakaloob. The greatest achievement, nawa masunod natin ang kalooban ng Diyos. Ano ba kalooban ng Diyos sa buhay natin? Hindi yung gusto natin, hindi yung ating ambisyon, hindi yung nagagaya tayo sa ibang tao. Hindi dahil sa mga komersyal. Hindi dahil ito ang trending. No. Huwag kayong gagaya sa daigdig. Kailangan kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. So be sensitive with the will of God. Dapat ang lahat ng iniisip nyo, ito ba'y kalooban ng Panginoon? Dapat ang iniisip nyo, Lord, gusto kong gawin ito para sa inyo. Panginoon, ang gusto kong malugod, hindi sarili ko, kundi kayo. Kahit may konting hindi maganda, pero as long as ito'y kalooban nyo, okay lang. So, the greatest achievement on earth is the fulfillment of God's will. Now, lahat ng ating ginagawa, may purpose yan. Even our creation, we are being created by God. And we are being graded pala, hindi graded. So, bawat pinipagkakaloob sa atin, ginigrade yan. Dito, makikita nyo, tinitimbang ang hari, pero nagkulang. Sana siya. It might be, parang yun ang kalooban ng Panginoon. Mula sa Kanya, gagamitin siya upang palayain ang mga Israelita. It would be a great achievement. Ito'y karangalan niya sana, hindi na magiging hari. Hindi dahil siya nagtatagumay, hindi dahil sa kayamanan pinagmamalaki niya. Ang greatest achievement niya sana, siya'y ginamit ng Diyos para palayain ang mga Israelita. Kasi nakasulat na to eh. Kaya lang hindi siya naging karapat-dapat. Pati tuloy nadamay ang kanyang kaharian. Pati tuloy ang kanyang pangarap na wala. Pati tuloy ang kanyang kaharian at pinagmamalaki niya, ang kanyang kayamanan, pinagmamalaki niya sa mga tao na wala. And that is sometimes happening in our life. Kapag hindi kalooban, kapag ang Diyos, hindi ang Diyos ang una nating binibigyan ng kaluguran, nawawala yan. Mag-ingat po tayo. Kasi hindi kalooban ng Panginoon eh. We are being graded. Hello, graded po. Pangalawa na. Pangalawa. Meron ba? Ayan. We are being scaled. Kaya naman, pag nakita niyo yung putol na kamay, no, na-imagine nyo, sumulat, baka gayahin sa inyo ng Diyos yan, ano? Hindi ko yan kalooban. Tinitimbang kita, pero nagkukulang ka, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Kayo ay sinusubukan lamang. Kayo ay gustong gamitin ng Diyos. Kaya kayo nandyan sa posisyon na yan, merong kalooban ng Panginoon. Kaya pinagkaloob sa iyo ng Panginoon ang bagay na yan. Ikaw ang nakita ng Diyos na karapat-dapat. I-fulfill mo yan. Kaya lahat ng bagay sa buhay natin, ang una nating iniisip ay ang malugod ang Diyos. Sa awitin natin, alam nyo, hindi naman sila nagpapakitang gilas na mahusay umawit. No. Ang Diyos ang kanilang tinataas. Pag-aawin nyo rin dyan, huwag nyo naman pintasan kung sino kumakanta rito. Ay malay mo, pagsubok lang yun sa'yo. Huwag kayong mamimintas ng kapwa. Baka kalooban din ng Diyos yun.
Sa bawat bagay na nangyari sa buhay natin, isa lamang ang ating iisipin. Kalooban ba ng Diyos? Ito ba'y nakakalugod sa Panginoon? Yun po ang ating, yun ang dapat nating isaalang-alang. Nalulugod ba ang Diyos sa ginagawa ko? Kalooban ba ng Diyos itong aking pinaplano? We are being created by God. And we are created for a purpose. We are created for a purpose. The purpose is our reason to live here on earth. Walang dahilan para kayo mabuhay dito kundi may kalooban ang Diyos sa buhay niyo. Yan ang hanapin. What's the purpose of life here? Unang-una, nilikha kayo, tinawag kayo, niligtas kayo kasi may paggagamitan kayo ng Diyos. Gagamitin kayo ng Panginoon. So dito, kaya siya naging hari, sana siya yung gagamitin palayain ang mga Israelita. Kaya lang ang problema, kaya sabi ng Panginoon doon sa kwento, no? Hindi ka na nadala. Hindi mo ba nakita yung ginawa ko kay Nabukadnezar na iyong ama? Pero nung ginawa mo, ang pinuri mo yung mga ginto mo. Ang pinuri mo yung kayamanan mo. Ang pinuri mo ay Diyos na hindi naman talaga buhay. At si Nabukadnezar mismo ang sumulat, walang ibang Diyos. Siya gumawa ng isang para bang manifesto. Hindi ka pa nadala, kaya hindi ka karapat-dapat anak ni Nabukadnezar. Kaya ang iyong kaharian ay nalalapit na. Yung pala kinagabihan lang, wala na. Minadalik ng Diyos. Kasi hindi siya nagsisi. Tinuloy pa rin niya yung kanyang plano pa. Kung sino man makapag-interpret, ipagkakaloob ng kanyang kayamanan. Kaya at that night, kawawang hari, hindi siya nagsisi, hindi siya nagbalik loob, kundi siya ay sarili pa rin niya ang ginusto. Sabi na nga ni Daniel inyo na po yan, ayoko niyan, basta interpret ko para sa inyo. Pero, dahil sa katalingan ni Daniel, pinagkalooban pa rin, hindi muna siya nagsisi. Kaya at that night, kung mababasa nyo, pinatay siya ng kanyang tauhan. Inassassinate siya. At pagkaraan ng kanyang assassination, dumating naman ang Tigamedes. Kasi yung kanyang kaharian ay hindi karapat-dapat. Siya mismo hindi karapat-dapat. God would like to fulfill certain things. God would like to fulfill a plan for him. Siya sana ang gagamitin ng Diyos para palayain ng mga Israelita. So, ang nakita ay si Cyrus, hari ng mga Persia. So, everything in us, maaring ito ay bagay, maaring ito ay pangyayari, maaring ito ay sitwasyon, maaring ito ay nadarama nyo, maaring ito ay gift. Everything to that has purpose. Isipin mo anong purpose dito. Bigyan nyo ng kaluguran ang Panginoon. Tinitimbang kayo kung malulugod siya o hindi. Find your calling and fulfill it to your family, to the church, and to other people. Kaya minsan, huwag kayo mag-alala. Maring hindi pa kayo handa para magkaroon ng pamilya, kaya wala kayong makitang asawa. Huwag kayo mag-alala. Baka hindi pa kayo handa, hindi pa panahon talaga. Kaya wala pa kayong anak. Baka hindi pa kayo handa, kaya hindi kayo binibigyan ng promotion. Kasi baka kayo mag-backslide, baka limutan nyo ang gawain. And I experienced that. Yung pinapanalangin ko, matagal kong pinapanalangin, hindi pinagkaloob sa akin kasi nakikita nyo na hindi ako karapat-dapat doon. There is something na dapat kong i-fulfill. Kaya hindi lahat ng bagay bibigay ng Diyos. Meron siyang purpose para sa inyo. To your family. Kaya siguro hindi kayo pinagkakalooban ng malaking pera, baka kayo mag-abuso. Minsan kasi, yung sobra-sobrang pera, yan ang magdadala sa inyo sa kasalanan. Madali kayong matukso na gumawa ng kasalanan. Kaya ako nagpapasalamat sa kahirapan ko nung panahong
nagpapagawa ako ng bahay. Talagang sagad-sagad ako noon. Papagawa ako ng bahay. Dahil kung marami akong pera, sana meron na rin akong girlfriend noon na estudyante. Ang nakapagligtas lang sa akin, wala akong pan-date. Di ba maganda rin yun? Na wala kang pera. Pero ang pera mo, sobra-sobra, ang daling makaisip ng kasalanan talaga, no? Ang daling makaisip ng hindi nakakalugod sa Diyos. Kasi ang dami mong pwedeng gastusin, pwedeng mong magagawa mo yung mga bagay na bawal. Pero kung wala kang pera, safe ka. At malakas pa ang iyong pananampalataya. Kasi umaasa ka lang hindi na sa pera, kundi sa Panginoon. Kaya huwag kayong mag-alala. There is a purpose for everything. God wants to fulfill something in your life to your family. At bakit kayo binigyan ng pamilya? Bakit kayo binigyan ng pamilya? Gusto ko i-emphasize to, mga kapatid. Kayo ang unang pastor, minister sa inyong mga anak. Kayo. Kayo ang magdadala sa Diyos, hindi ang pastor talaga. Kayo ang unang pastor. Minister. Minister your family. Mahalin niyo ang inyong mga anak na dalhin nawa sa Panginoon Diyos. And find your calling, fulfill it to the church. Kaya kayo nakakilala kasi nakikita ng Diyos na kayo mismo, ang patotoo nyo, ba't kayo naging Kristiyano, mahawa ang iba. Sa magitan nyo, maakay nyo sa inyong patotoo ang iba. Baka pareho kayo ng sitwasyon, baka pareho kayo ng patotoo. Dalhin nyo sila rito. Fulfill your ministry, your will, ang will ng Panginoon sa buhay nyo. Ba't kayo pinagaling? Ba't kayo nakadama ng inspirasyon? Ba't kayo naligtas? Ba't nyo nakita ang kalooban ng Diyos sa kanyang mga salita? Fulfill it. May kalooban ang Panginoon Diyos. Hindi umupo lang tayo dyan at wala nang ginagawa. The reason why kayo nakakarinig ng salita ng Diyos kasi the very word na rinig nyo, pwede nyong i-share. Mula sa buhay nyo, makita ng iba ang buhay ng salita ng Diyos. Fulfill it. Huwag lang kayo maging recipient, taga-kain lang. Nawa kayo mismo mag-share ng inyong natitikman. Fulfill to the church. Fulfill your calling in the church and other people. Ba't kayo nasa posisyon? Bakit kayo gagamitin sa ibang tao? Bakit kayo pinromote? Kasi magiging halimbawa kayo ng kagandahan loob ng Diyos. Sa bawat bagay na nangyayari sa atin, isipin lagi natin, ano ang kalooban ng Diyos? And you will be conqueror. Makakanker nyo mga problema. Makakanker nyo ang lahat ng mga sigalot. Because the will of God ay pinupulfill nyo. Your business is to fulfill the will of God. At kapag kalooban ng Diyos, walang makakahadlang sa inyo. Anong kalooban ng Diyos sa buhay nyo, mga kapatid? Find it out. Ipadadama niya sa inyo yan. Lahat tayo magsitayo. Praise the Lord. Remember, ang pinakadakila o greatest na ma-achieve mo dito sa lupa ay masunod ang kalooban ng Diyos. Iiwan nyo ang inyong bahay. Iiwan nyo ang inyong kayamanan. Iiwan nyo ang inyong mga trabaho. Iiwan nyo maging ang katawan lupang ito, mabubulok. Pero ang dala-dala nyo sa Panginoon, ano ang nagawa mo para sa Diyos? That's the only thing you can bring in the presence of God. And that is the greatest achievement. Panginoon, salamat. Lord, focus kami kung anong kalooban nyo. Kung sino kayo sa buhay namin. Kung anong kalooban nyo, Lord God, kami ay narito sa katawang lupa. Kami ay narito sa ganitong sitwasyon. Kami ay narito sa ganitong posisyon. Kami ay narito sa ganitong ministry. What is your will, O God? And the first thing we want to feel, malugod nawa kayo sa ginagawa namin. Malugod kayo. At kung mga bagay, Lord God, na hindi nakakalugod sa inyo, patawarin nyo kami.
Patawad kung kami nagkukulang. Patawad, Panginoon, kung hindi namin na-fulfill, na alam namin, O God, aware kami itong kalooban niyo. Patawad, O God. Bigyan niyo ng lakas ng loob ang bawat isa. Bigyan niyo, Panginoon, ng pananampalataya ang bawat isa. Bigyan niyo ng resources ang bawat isa upang, Panginoon, maging matagumpay sila sa kanilang mga gagawin dahil ito'y kalooban niyo. Lord God, naman masumpungan niyo silang sapat ang timbang. Sapat ang timbang nila. Sapat na sila'y karapat-dapat sa inyong kalooban. Taas po natin ating mga kamay. In your life, God will bless you. In your plan, God will fulfill it because it is His will. In your situation, God make you an overcomer. Wala na maaahadlang sa kalooban ng Diyos. You will be a greatest conqueror like Jesus Christ. Ibabas sa inyo ang kapangyarihan ng Diyos, ang patnubay ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you.